Hello everyone, we're gonna do another vlog. Yan, sakto pagbaba ko may kumakanta ng Christian songs. Nakakatuwa lang no, na kahit gabi na may nagpupugay pa rin sa Panginoon. Yan, so dito lang muna ako kasi ang ganda may kumakanta, natutuwa ako. And advice ko lang din no, kasi ni-remind ako ulit yung second commandment natin no. Thou shalt not worship any other gods besides me, for I am a jealous God. I will not share your affections with any other gods, no? And yan. Ibig sabihin lang nung mga laws ni Papa God or yung binibigay niya sa atin, no? Gusto niya na maging maging faithful tayo sa Kanya. Faithful sa salita niya or na siya lang yung ating sasambahin. Yan. Siya lang. Ayaw niya na may iba eh. Kaya nga sabi niya, I will not share. Hindi ko ibabahagi yung pagmamahal, yung affection na binibigay niyo sa akin with any other gods, ng kahit sino mang iba pang Diyos o Diyos-Diyosan, no? So, ano pa yun? May it be in the form of a bird or a fish, sabi niya ganon. Ibig sabihin yung likhang tao, yung ginawa ng tao, hindi siya, kundi nilikha in his image. Ginaya lang or ikinortehan lang na parang mukhang tao. Ganon. Ayaw niya yun, no? Gusto niya siya lang ang Panginoon mo at siya lang ang sasambahin mo. Kasi seloso nga daw siyang Panginoon. Ayaw niya na sumasamba ka sa Kanya, tapos sumasamba ka rin sa mga idols o mga likha ng tao, no? Yun. A lot of us, karamihan sa atin ay sumasamba o marami tao na sumasamba sa mga idols. And also, dun sa law din ni Papa God, yan, pasensya na kayo, minsan medyo maingay kasi nasa daan ako pa uwi. Sa law ni Papa God, sinabi niya rin doon, no, na I will punish your children's parents, ganun, parang to the third generation. Grabe, no? So, ibig sabihin kung yung ninunuan natin sumasamba na sa idols priorly or previously, at ikaw ngayon yung henerasyon ngayon, third generation ka, kahit hindi ka sumasamba sa Kanya, may tinatawag na generational curse or generational curses, di ba? Parang sa family ko ganun din, no? Kasi although hindi naman talaga ayaw talaga ni Papa God ng divisions eh. 'Di ba? Ayaw niya talaga ng iba-ibang sinasamba, like for example Buddha or ibang religion, parang gano'n, no? Ayaw niya talaga ng may divisions. Gusto niya talaga all united, one in Christ tayo lahat. But since sa dami na ng relihiyon na nagsulputan at lumabas at kinaugalian, no, kinalakhan ng bawat tao o bawat miyembro ng ating mga pamilya, iba-iba talaga yung naging standard of our belief o yung ating paniniwala, no? Pero andyan siya always and reminding us, pinaalalahanan tayo na wag daw tayong sumamba sa mga idols, no, o likha ng tao. Gusto talaga ni Papa G siya lang. Seloso nga siya eh. Yun ang sabi niya, no? I am a jealous God. Yun ang sabi niya. So, yun.
Um, marami kasing tao na, nalilin lang, 'di ba? They're they're trying to praise yung sun o kung ano yung pinaniniwalaan nilang Panginoon nila. Ayaw ng Panginoon natin yun, no? Gusto niya, siya lang yung love mo. Siya lang, walang iba yun, no? At saka in my daily life, no, although I do believe in God before, pero hindi yung parehas ng paniniwala ko ngayon, 'di ba? Dati naniniwala ako sa kanya, but I don't have that personal relationship with God. Iba 'yun. So, pwedeng naniniwala ka pero wala ka naman personal relationship sa kanya. Maganda pa rin na may personal kang relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin, pagdilat ng mata sa umaga, pagdilat ng ating mga mata, ang unang bibigkasin ng ating mga labi is thank you, Lord. Maraming salamat sa lahat ng blessings na binibigay nyo sa araw na ito. Parang gano'n, no? And so much more, dahil we have to pour out all of the gratitude na dapat naman na nasa kanya talaga. Kasi siya yung ating creator o ating tagapaglikha, no? And gusto niya talaga na paalalahanan tayong lahat about this, no? Hindi lang yung you go to church, yun iba yun iba pa rin yung may ginagawa kang hakbang para mas makatulong siguro sa kapwa mo, 'di ba? Sa church nyo, or kung may mga projects ganun, tulong din, 'di ba? Yun. Iba yung self-fulfillment na nagagawa nun kaysa yung aattend ka lang ng simba and then after wala na or tapos na, then back to your old ways, 'di ba? Gusto niya pa rin na every time that we're going to church, hindi lang tayo nagsisimba para makinig sa misa, kundi makihalubilo din sa mga tao doon, 'di ba? Engage also, 'di ba? Gusto niya rin na tumutulong ka sa mga project niyo sa church niyo or sa mga churches. Yan. And if you can join yung mga like choir, may boses ka naman, 'di ba? Yan, lagi ko tong nasasabi. Kasi I felt like I haven't done enough dun sa church, no? Parang I felt like I have to do more, or contribute more, ganon. Yan. And ako right now, I'm just encouraging everyone na if you can do better or a lot more or contribute, 'di ba? Gawin niyo na. Yan, no. Even I myself, minsan may fear ako dyan na baka I'm not good enough or I'm too old for that or mga ganun na iniisip. But sabi nga ni Papa G, there's no age that could hinder the calling that I gave to you. Walang edad. Kung tinawag kita, kahit anong edad mo or kahit anong status mo sa buhay. Actually, yung gusto niya nga yung nakalugmok
Yung walang-wala. Yung walang-wala. Tapos, i-raise up niya. Yan. Actually, kanina, nung naglalakad tayo, pwede na ako from there sumakay ng tricycle. Pero, I prefer to walk para ito exercise mo yan. Besides, I could also do a little vlog. Diba? Makapag-vlog kahit pa paano. Yun. So, uphill, we're going up. Mataas yung lugar namin, so yan, pataas pa siya doon. It's uphill. Marami pang puno sa village namin. Ayan, oh. Yan. Pero maliwanag naman to. So, okay naman. So yun, we just like to remind everyone na pray to God, no, pray to God directly. Hindi sa mga iba. Gusto niya sa kanya lang, okay? So yun lang, hindi ko na pahabain tong video na to. Till our next video. Bye!